Siphoning ng industrial fuel mula sa tumaob ng Mount Terra Nova sa Bataan, ating alamin kasama si Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander ng Philippine Coast Guard sa Bataan Station. Lieutenant Commander Encina, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, hello ma'am. Magandang tanghali po. Sir, base po sa report na sa full operations na ang siphoning ng oil mula sa tumaob na Mount Terra Nova sa Bataan. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po yung primary objective natin para dito at gaano po ka-critical ang prosesong ito? Well, dito po sa kasalukuyan nating ginagawang siphoning procedure, ang ating pinaka-primary objective po dito ma'am is, number one is to prevent yung oil leaks. Kasi po, nagkandak po tayo ng hot tapping dun po sa 8 COTs or yung tinatawag po natin na cargo oil tanks. So number 1 po yun. Number 2 naman po is ma-maintain po natin yung tinatawag natin na oil flow o yung pong pagdaloy ng langis habang ito po ay hinihigop. No? So sa ngayon po, meron po tayong 6,500 liters na oil rate or per hour po ito na may nakukuha po tayo na langis. So this is a mixture of seawater and oil na po. So ngayon naman po at naobserbahan natin patuloy po yung ginagawa ng ating Coast Guard, ng ating mga Salvor, ang Harbor Star at ang Malayan Towage. Doon naman po sa containment effort natin na ginagawa dito sa Ground Zero. So for the siphoning po, ang ating intention dito talaga po is tanggalin lahat ng contaminants. So meaning po, ito pong IFO, yung 1.4 million liters ng langis dito po sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Sir, paano po yung naging proseso po ninyo ng assessment para po dito sa inyong siphoning operations? Well, maingat po at marahan po yung ating ginawang procedure dito po sa pagkakandak ng hot tapping. Yun po kasi yung unang step natin dito is to conduct hot tapping procedure. Ito po yung paglalagay natin ng mga pipes doon po sa cargo oil tank, sa mga tangke po ng langis. So nagbutas po tayo dyan. Ito po yung pinaka-critical. Scientific po yung approach natin. Pinag-aralan po ito ng mga expert. Nandyan po na tumulong po sa atin sa pag-aaral. Yung pong US Coast Guard, yung pong actual na pressure na dapat lang pong i-apply while we are conducting siphoning. So nandyan po lahat yung ating mga datos. At sa kasalukuyan po, wala po tayong nakikita na oil leaks doon po sa mga nabutas or doon po sa kinandakan natin ng hot tapping. At tuloy-tuloy po yung flow ng langis sa pag-siphon po nito. So sir, sa ngayon, ilang litro po ba ang inaasahan ninyong makukuha mula sa operasyong ito? At gaano naman po katagal ang magiging proseso nito? Well, doon po sa liters, nagsimula po tayo ng ating testing of equipment simula po noong 19 August hanggang sa kahapon po. Nakakolekta na po tayo ng nasa 81,000 liters of oil waste coming from dito sa kay motor tanker Terra Nova. And as to with the timeline naman po, nagva-vary po kasi ito. So depende po, may mga variables na tinitingnan po tayo dito, yung lakas na, yung ating sea conditions, kasama po yon, yung current sa ilalim naman po ng dagat, yung ating weather condition as well, we also take into consideration. So yung pong ating timeline, nandun naman na po tayo, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa natin na siphoning dito. Ang mahalaga po at nakikita po natin na talagang pinakatututukan po ng ating Philippine Coast Guard at ng Salvor po dito is yung pong adverse effect na maaaring maidulot kung tayo po ay magmamadali dito sa siphoning procedure. Sa inyong pong pag-aaral, ano naman po yung mga challenges na kaakibat po nitong siphoning ng industrial fuel na ito? At pakipaliwanag nga po yung magiging environmental risk kung hindi magiging matagumpay ang operasyong ito. Well, yung pong challenges natin, number 1, is yung pong ating, ito po yung variables na uncontrollable natin like the weather condition. So yung ating sea condition as well. So kapag nagkaroon po ng squall, ito yung biglaang pagsama ng ating kagatan,
tinitigil po natin yung siphoning process natin. At agad-agaran po natin sinisecure yung mga yung pong mga siphoning lines po natin para po maiwasan natin yung pagkatanggal nito. So ito po yung nakikita lang nating challenges. As to with the procedures naman po, equipment, nandiyan na po lahat at nagpapasalamat po kami sa pag-oorganisa ng OCD, ng National Disaster Risk Reduction Management Council po natin, na kung saan po yung mga gamit ay tinulungan po nila tayo na mas mapadali, mas mapabilis. Ito pong mga equipment na ginagamit natin, yung ating mga booster pumps para po mas mapalakas yung paghigop, yung pong ating tinatawag na current buster 4 kung saan naka-standby na po yan in case po ng the worst case scenario ay dumating, meron po tayo agad mag-fetch or kukuha po ng mga langis sa dagat. So ito po yung mga technology kung saan dinala na po natin dito sa Ground Zero at natulungan po tayo ng sama-samang ahensya ng ating gobyerno at nagpapasalamat po kami sa mabilisang aksyon ng mga concerned agency para po ito ay madala agad dun sa ating Ground Zero. At yung po namang worst case scenario na tinatawag natin, kapag po nangyari, malaki pong impact nito. Hindi lang po sa ating environment or sa ating ating karagatan, but as well as dito po sa economic impact ang tinitingnan po natin. At yun po yung aming pilit na pinaghahandaan. Kaya nga po ang ating Philippine Coast Guard ay nag-raise na po ng Tier 3 response, oil spill response. Ibig sabihin, nationwide na po na ang gagawing approach ng PCG dito. So yung mga gamit po natin sa buong bansa ay ating pong nilikom na para po i-concentrate para po dito sa paghahanda at sa pag-retrieve po natin ng motor tanker Terra Nova. So sir, it was also reported na nagkaroon ng initial or test siphoning kamakailan. Ilang litro po ang nakuha ninyo mula sa naging pagsasanay at masisiguro po ba ng PCG na magiging matagumpay ang prosesong ito? Tsaka kung meron po ba kayong target date given the situation dyan sa dagat, sa weather, ano po yung target date ninyo? Well, ang initial information po sa atin na binigay ng Harbor Star or nung ating pong Salvor, binigyan po nila tayo ng working days na nasa 2 weeks. Ito po yung siphoning. Pero sa nakikita po natin, medyo may mga like what I've said, yung challenges po, malaking impact po yun, no? Yung current, yung pong sea condition natin, weather condition as well. So ito po ay may extend most probably. But as to it dun naman po sa magiging epekto ng siphoning po dun sa procedure na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Tayo po sa Coast Guard ay nag-deploy na rin ng mga barko doon kung saan nandun po yung ating mga Coast Guard divers. Ito po yung mga nag-check kung ano po yung ginagawa naman ng mga divers ng Harbor Star. Chine-check po kung yung kanilang nire-report at the same time at yung pong ginagawa nila underwater ay hindi nagkakos ng leakage. So ito po yung ating mga countermeasures upang mas matiyak po natin na yung pong adverse effect na ating gustong pakaiwasan ay hindi po mangyari. So ano po ang maaaring asahan ng mga apektado po nating mga kababayan mula po dito sa oil spill incident na ito kapag naging successful na po ang siphoning operations? Malayo na po ba pangisda ang ating mga mangingisda kapag natapos na po? With respect to that aspect, ma'am, meron po tayong specific na ahensya ng ating gobyerno sa pangingisda po. Nandiyan ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila po yung nagbibigay ng datos kung ang ating pong kakainin na lamang dagat ay safe na po. At ito naman pong ating DILG through our LGU, sila po naman yung nag-a-announce through coordination dito po sa ating BFAR kung okay na po ba at safe na po yung ating mga kaisdaan at kung pwede na pong kainin at pwede na rin po nilang i-lift yung pong tinatawag na fishing ban po nila. So sa atin naman po, ang kagandahan po dito, ang direktiba ng Pangulo ay sama-samang approach or whole nation approach po ang ginagawa po natin dito. Hindi lang po ang Philippine Coast Guard, kasi hindi lang po ang OCD. Kasama po natin dito ang iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Nandiyan po ang DSWD na nakapag-provide na rin po ng tulong dun sa mga na-report na naapektuhan po nung nagkaroon po tayo ng mga fishing bans. So nandiyan po din ang ating DOST, ang DNR, particularly DILG, ang ating pong DND or yung sa ating OCD National,
So sama-sama po tayo dito upang yung pong mga kababayan natin na maaapektuhan at naapektuhan ay mabigyan po agad ng tulong ng ating ahensya at ng ating gobyerno. At ang ating pong approach dito, ma'am, no, whole nation approach. Tayo po naman sa Coast Guard, patuloy po ang gagawin nating pagmo-monitor at pag-iwas dito sa worst case scenario na tinatawag. Sa katunayan po, aside po dun sa motor tanker Terra Nova, meron pa po tayong 2 maritime incident na nire-respondihan ang Coast Guard po natin dito. Ngayon po, magandang balita sapagkat yung isa pong barko na nabahura dito sa Biyaan, Maribeles, Bataan ay lumutang na po, napalutang na po natin ang buo at nagkakandak na po tayo ng towing operations ngayon para dalhin po siya sa mas safe na lugar, doon po mas ayusin at doon na po nagsimula na po din yung ating yung pong tinatawag natin na repair dun sa barkong ito. So dito naman po sa Jason Bradley, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagpapalutang dito para matanggal na rin po natin itong mga barkong ito. Okay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin, lalo na po doon sa mga mangingisda na gusto nang umikot sa area na yon. Well, yung pong ating mensahe dyan ay patuloy po sana makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga local government units at ma-monitor din po natin kung ano na po ang current status ng ating pangingisda dyan sa ating mga respective areas. Particularly, ang ating pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will also be conducting their mga respective sets. At lagi naman pong may lateral coordination ang BFAR sa ating LGU para po dun sa ating mga mangingisda na naapektuhan kung pwede na po silang makapamalakaya. So tayo naman po sa Philippine Coast Guard, patuloy po ang ating gagawin na marine environmental protection measures natin dito sa lumubog na motor tanker Terra Nova at sa 2 pa pong nagkaroon ng maritime incident. So far, the PCG is on top of the situation po, napigilan po natin yung tinatawag na malawakang oil spill at patuloy po natin gagamitin at ito pong ating mga oil spill measures para po mapigilan ang mga ganitong pangyayari. Maraming salamat po at magandang hapon. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander ng Philippine Coast Guard sa Bataan Station.